Christian Community Church of Novaliches. The psalmist declare, the mighty one, God, the Lord, speaks and summons the earth from the rising of the sun to the place where it sets. Psalm 51. Praise the Lord for this beautiful day that our congregation can freely and continually celebrate God's faithfulness. Let us joyfully raise a clap of praise for God's presence within us. My beloved brothers and sisters, while the prelude music is being played, let us prepare our hearts and our minds for worship. In our silence, let us reflect on the immensity of God as creator and sustainer of the earth and beyond, who appoints the sun to shine by day and declares the moon and the stars to shine by night. Our Almighty God revealed Himself intimately as He offered His love, His forgiveness, His peace, and His hope for all His people. Let us remember that because of God's great love for us, He gave the greatest gift of a Savior, our Lord Jesus, who willingly died on the cross to redeem us from sin and shame. At this point, let us silence for this amazing gift. It was completely eliminated barriers that might hinder us to seek access to the Heavenly Father and from experiencing this extravagant life. In this hour of worship, may the Holy Spirit convict us to earnestly seek after God, for in Him we cling to His power and His grace. And may His leading draws us closer and closer to the Maker of all things. Shall we all rise? Let us sing for the beauty of the earth. Lord, oh, to
let us all together read the whole praise and worship taken from Psalm 9. I will praise you, O Lord, with all my heart. I will tell of all your wonders. I will be glad and rejoice with you. I will sing praise to your name, O Most High. The Lord reigns forever. He has established his throne for judgment. He will judge the world in righteousness. He will govern the people with justice. The Lord is a refuge for the oppressed, a stronghold in times of trouble. Those who know your name will trust in you. For you, O Lord, have never forsaken those who seek you. Let us pray. Our great and everlasting Father, we come to you this morning and we are completely in awe of all your attributes. We remember your great acts of old, even your acts in our lives. See your power, you witness your majesty, every aspect. You are high and lifted up. And yet, you empathize to us through your Son, Jesus Christ, who is our good and perfect kindness. He is our very present help in times of need. You are always good and you never withhold from us good things. Ever faithful, ever loving. Yet today, our Father, we acknowledge that in our hearts, sin isn't absent. You can clearly see through us. We're like open books in front of you. You can see our wickedness and our filthy secrets. We present ourselves this morning, O Lord, like the psalmist in Psalm 51, verse 10, which cry out, create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. We humble ourselves, O Lord, we seek your face. We confess that we've walked the dark path and we have offended you. We ask that you create in us a clean and pure heart, pleading with a contrite spirit for your forgiveness. We thank you, Lord, for the pardon, a pardon that is possible through the blood of your Son, Jesus Christ, that is shed 2,000 years ago. Holy Spirit, we say sorry for we have grieved you. Come and reign once again in our lives. Make us worthy once again. And accept all our praises and worship, O Father, this morning. This we ask in the name of your most precious Son. Amen. Mga kapatid, ating muling alalahanin ang mga katuruan ng ating pananampalataya. Pananampalatayang Kristiyano ay piniliwanag sa Kabisismong Heidelberg. Basahin natin ang sagutan ng katuruan tungkol sa bautismo. Ito ang araw ng Panginoon, ika-26. Tanong, paano pinapaalaala at tinitiyak sa iyo ng banal na bautismo na ang pagpapakasakit ni Kristo sa krus ay para sa iyong tunay? Sa ganitong paraan, pinatag ni Kristo ang pangalawas at pag-ugas ng ito. At kasama nito, ibinigay ang mga kung paanong tiyak na malilinis ng tubig ang luminis sa katawan. Tiyak din nililinis ng kanyang dugo at espiritu ang karumihan ng aming kaluluwa. Sa madaling salita, inapalis nito ang lahat ng aming
ibig sabihin ng maghugasan sa dugo ng Espiritu ni Kristo? Ang pagkasa ng dugo ni Kristo ay nangangahulugan sa pamagitan ng biyaya, pinatawad ng Diyos ang lahat ng aking kasalanan dahil sa lubos na dugo ni Kristo para sa akin. Ang paghugasan sa Espiritu ni Kristo ay nangangahulugan ako ng banal na Espiritu at binulot upang maging patay sa pagkakasala at tuluyang mamuhay ng banal at walang kamintasan. Let us continue to worship God through songs of praise and worship. Good morning po, church. Good morning. Samahan po kami ngayong umaga ulit para awitan ng ating Panginoong Diyos. Alam ko, naniniwala po tayo lahat kung gaano kadakila at kung gaano kagreat ang ating Panginoon. Tama po ba, Amen? Amen. Samahan niyo po kami at itaas natin ang kanyang pangalan.
we are your body. Lord, we come to you, bowing our heads, with our hearts ready to accept you, ready to embrace your presence.
Brothers and sisters, let us now prepare our hearts and our minds as we listen to the Word of God to be ministered to us by our dear Pastor Lola. Maraming salamat, Brother Carlos. Isa pong mapagpalang araw ngayon po sa inyong lahat, mga kapatid. Good morning. Muli tayo po yung magpapatuloy sa ating pong sermon series for our third quarter sermon series for this year, which is entitled Committed to Trusting in God, Committed to Righteousness and Justice. And for this specific Sunday, we will be focusing on our passage found in Genesis chapter 26, verses 12 to 25. And our message for today is entitled The Commitment to Take the Pilgrim's Path. But before we start, we would just like to invite again each and every one of you to please rise as we read God's Word. Again, we will be reading in Genesis chapter 26, verse 12 to 25. In verse 12 it reads, Then Isaac saw in that land and reaped in the same year 100-fold. And the Lord blessed him. Verse 13, the man began to prosper and continued prospering until he became very prosperous. For he had possessions of flocks and possessions of herds and a great number of servants. So the Philistines envied him. Now the Philistines had stopped up all the wells which his father's servant has dug in the days of Abraham, his father, and they had filled them with earth. And Abimelech said to Isaac, Go away from us, for you are much mightier than we. Then Isaac departed from there and pitched his tent in the valley of Gerar and dwelt there. And Isaac dug again the wells of water which they had dug in the days of Abraham his father. For the Philistines had stopped them up after the death of Abraham. He called them by the names which his father had called them. Verse 19, Also Isaac's servant dug in the valley and found a well of running water there. But the herdsmen of Gerar quarreled with Isaac's herdsmen, saying, The water is ours. So he called the name of the well Esek, because they quarreled with him. Then they dug another well, and they quarreled over that one also. So he called its name Sitnah. And he moved from there and dug another well, and they did not quarrel over it. So he called its name Rehoboth, because he said, For now the Lord has made room for us, and we shall be fruitful in the land. Then he went up from there to Beersheba. And the Lord appeared to him the same night and said, I am the God of your father Abraham. Do not fear, for I am with you. I will bless you and multiply your descendants for my servant Abraham's sake. So he built an altar there and called on the name of the Lord, and he pitched his tent there. And there Isaac's servant dug a well. Purihin lang, Panginoon, sa pagkakabasa ng kanyang salita. Nanatili po kayo nakatayo at sumali po ang mga natin. Banal muli kami inilulod sa inyo sa manalangin para humingi, Panginoon, ng inyong pong gabay sa aming pong gagawin pag-aaral ng inyong salita ngayong mga nito. Naway kasihan nawarin po kami ng inyong pong banal na Espiritu sa aming pong gagawin pagsasaliksik sa mga katotohanan na nilalatag sa amin. Upang sa iyon, hindi lang po ito manatili sa aming mga isipan, kundi ito malima ito, Panginoon, sa aming mga puso. Upang sa iyon, Panginoon, patuloy na mag-alam ang aming pong asa na
gayon din, Panginoon, para ito ay minas, nakita ng mga tao, hindi pa nakakakilala sa Kanya. Ang lahat nito, O Diyos, ay namin pong itinutulungan sa inyo, sa ngalan ng aming Panginoon, tagapagligtas sa Diyos, na si Kristo Jesus. Amen. Amen. Maraming po kayo magsilupo. Sa pagkakataon po nito, makikita po natin na si Isaac bilang isa sa mga patriarch ay isa sa mga ama ng Israel na hindi lubos pong naipukwento sa libro ng Genesis. Kung titignan po natin at susunod po natin, lagi po siyang nasa ilalim ng anino ng kanyang ama na si Abraham. At gayon din, makikita rin natin na kadalasan, siya rin po ay natatakpan rin ng anino ng kanyang anak na si Jacob. Mapapansin po ninyo na si Abraham ang siyang nagiging bida sa 14 chapters ng aklat ng Genesis. Gayon din, si Jacob ang pinaka-central figure ng 12 chapters nito. Pero si Isaac, pinagkasya lamang po sa isang chapter. At ito po yung chapter 26 ng Genesis. Doon lamang po natin makikita at maiintindihan ang tunay na pagkatao ng patriarch na ito. Mapapansin din po natin, batay po sa talatang ito, specifically in verses 3 to 6 ng chapter 26, makikita po natin na gaya ng kanyang ama na si Abraham, he was a man of faith. Hiniling ng Panginoon na huwag siyang pumunta sa Egypto noong panahon ng taggutom at manatili lamang sa lugar na ipinangako ng Diyos para sa kanila. At gayon din ang kanyang ginawa. Kaya nga po makikita natin sa Hebrews chapter 11 verse 20 that just like Jacob and Esau, they were blessed because Isaac was a man of faith, just like his father. Pero gayon din, sa dinami-dami ng namana nitong si Isaac sa kanyang ama, namana rin niya yung kanyang pagiging makasalanan. Makikita po natin in verses 6 hanggang verse 9 ng chapter 26 na hindi po nalalayo ang bunga sa puno. Makikita po natin na yung diskarte dito ni Isaac nung napunta siya sa lalawigan ng Gerar, naging diskarte rin ng kanyang ama. Kung mapapansin niyo, pinagkatatwa ni Isaac dito ang kanyang asawa na si Rebecca. Sinabihan niya na kapag may nagtanong, sabihin na siya ay kanyang kapatid. Di ba hindi nalalayo ang diskarte ng anak sa ama? At gayon din, kaya nagkaroon ng sigalot ang hari na si Abimelech kay Isaac dahil doon. So dito, makikita po natin na pagkamat maraming po rin pagkakamali dito, si Isaac, isa lamang din po ang talagang makikita natin resemblance ng pamumuhay ni Isaac sa kanyang ama. At yun ay ang pagiging isang manlalakbay or pilgrim. Kung makikita po rin natin, batay rin sa kautusan rin sa atin ng Panginoon sa bagong tipan, tinatawag po ang bawat isang mananampalataya ni Kristo na maging sojourners or pilgrims. Gaya nga po ng nasasabi in 1 Peter chapter 2 verse 11. Pag sinabi po natin sojourners, ito po ay nangangulugan ng ang isang tao ay isang o tinuturing na estranghero. Sa panahon natin, makikita natin na usually
Ang tawag dito sa mga tao ito ay mga foreigners. Isang tao na tumitira sa isang lugar na hindi naman siya rightful citizen. Sa mga Gen Z, ang tawag nila dito, AFAM. Ewan ko nga bakit naging AFAM ano. Oh well. So ang tawag pala dapat ito sa atin, based sa sa translation ng mga Gen Z, dapat ito tayo yung mga AFAM. Gayun din, ginamit rin dito sa talatang ito yung term na pilgrim. Ang term po na pilgrim ay isa pong tao, sumasalakay po sa isang tao na naglalakbay sa isang lugar na hindi naman niya kabisado o hindi niya tunay na bansa o lugar. Gayon rin makikita po natin dito na ginamit po ito ni Apostol Pedro bilang isang metaphor para sa ating mga mananampalataya, at sinasabi niya dito sa atin na tayo ay mga taong temporary lang na tumitira dito sa daigdig na ito. In fact, makikita po natin in Philippians chapter 3 verse 20 na tinawag tayo ni Apostol Pablo na hindi mga taga rito, bagkos tayo po ay mga citizen of heaven. Ayan. So malinaw na malinaw po, nagaya po ni Isaac, tayo po ay tinatawag ng Panginoon para mamuhay ng isang buhay ng isang pilgrim. Kaya nga po sa pagkakataon nito, gusto po natin suriin yung naging pamumuhay po ni Isaac bilang isang pilgrim o isang manlalakbay dito sa talatang ito. And because his pilgrimage through the world encounters many of the same problems, and he experiences many of the same blessings that cross the paths with us as we journey towards glory. That's why this morning, let us take a few minutes today to examine the life of this man. And as we do, I want to point out the realities of the pilgrim life. And there is help and hope in this passage for us today, for everyone who is walking the pilgrim's path. First, let us look at the life that was lived by Isaac as seen in the great provisions that he has received, as seen in Genesis chapter 26, verse 12, up until the first part of verse 14. At bakay po dito, makikita natin yung laki ng provision na ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Specifically in Genesis chapter 26, verse 12 to 13, makikita po natin na ang laki ng ibinalik na investment ng Panginoon sa kanya. Pansinin po ninyo, no? What is 100% of 100? Dadagdag lang kayo ng zero eh. Simple arithmetic. What is 100% of 100? Sige na ka, tutulungan mo na kayo. Doon sa 100, magdadagdag lang rin mo kayo ng 2 pang zero. So ilang zero na? 4. So 10,000. Yung 100-fold po na blessing na natanggap po dito ni Isaac sa taon na ito, katumbas po ng 10,000% of returns doon sa kanyang investment. Ang tindi ng ROI dito, no? Ni Isaac, nag-invest siya ng kanyang buong 100%. Bumalik sa kanya 100-fold or 10,000% of his investment.
Sabi siguro ng iba, so ngayon pwede mag-invest ng ganito. Laki naman yung interest eh. So basically, yun yung kanyang natanggap mula nung siya ay namalagi dun sa lalawigan ng Gerar. And what makes this all the more astounding is the fact that it occurred during the time of famine. Kaya nga kung makikita po ninyo sa verse 1 ng Genesis chapter 26, malinaw na malinaw na pinagpala ng Panginoon si Isaac noong panahon ng taggutom. While everyone around Isaac was going broke and were starving, si Isaac ay umayaman. Yung ninyo, no? Lahat ng mga magsasaka na nagtatanim sa kanilang lupain, puro tuyo na yung kanilang ani. Pero si Isaac, patuloy pa rin nagpo-flourish ang crops. Habang ang lahat ng nakapaligid sa kanya ay nangangamatay na ang mga kambing, ang mga tupa, ang mga baka, kay Isaac, patuloy pang dumarating at nagiging malusog. Kaya kung mapapansin po nyo dito, malamang, base na lang po siguro sa pananaw ng mga kapitbahay, kapaligid kay Isaac, para raw siyang merong golden touch, ika nga. Lahat ng kanyang hawakan ay gold. Maraming siguro nag-iisip din sa kanya, ang tindi naman ng naging swerte ni Isaac sa kanyang buhay. Pero hindi po nila alam, sa likod po ng tinatamasang kayamanan ni Isaac ay ang Panginoon. Siya ang tunay na source ng blessing ni Isaac. God, in this matter, was just blessing him. Kasi kung tutusin, si Isaac naman, hindi naman, kasi galing ng ilan na nakapalibot sa kanya, pagdating sa agriculture, o pagdating sa animal husbandry, para maparami niya ang kanyang mga ari-arian, ang kanyang ani. Pero ang hindi nila alam, mayroong advantage si Isaac sa kanila. At ang advantage na yun ay kilala niya ang Panginoon. At ang naging bunga po ng pagkakakilala niya sa Panginoon ay ang blessings na kanyang natanggap sa kanyang buhay. Kasi kung tutusin, makikita po ninyo, specifically in verse 2, nung panahon ng taggutom, apektado po ang pamilya ni Isaac. Sa pagkakataon nito, wala na ang kanyang ama at meron na siyang sariling pamilya. Dahil nga po doon, na-tempt na po si Isaac kung tutusin na tumakas doon sa lugar na ipinangako sa kanila ng Panginoon para pumunta sa Egypt. Yung mag-discarte rin, i-discarte rin ang kanyang ama kung tutusin. Pero nung tinawag siya ng Panginoon para manatili doon sa lupang pangako, sinunod niya ang Panginoon. Kaya nga po sa pagkakataon na yun, siya po ay pinagpala. Kaya po sa pagkakataon nito, I would just like to point out something to every one of us who is in this room today. The very fact that you know God personally gives you a place, gives you a position of advantage among others who do not know God. Pero pwede mo sabihin sa akin, Pastor, parang hindi na ako blessed. Hindi pa ako nakakatanggap ng kita na kagaya ni Isaac na
ng 10,000% ng ating investment. Madalas pa nga po, lugi ako. Madalas pa nga, bankrupt ako. Pero tapat naman ako sumusunod sa Panginoon. Saklap pa nga. Sirang-sirahin yung relasyon ko sa pamilya ko dahil sa pananampalataya ko kay Lord. Ano po mga kaibigan, paalala mo sa atin ng Panginoon na hindi po nakikita sa mga material na bagay. Sa mga physical na aspeto, ang tunay na pagpapala ng Panginoon. Let's look at this way. You may have it bad in your life today, or even worse, than those around you who are not saved. Pero alam niyo ba, meron po kayong taglay na advantage sa inyong buhay na wala sila. Meron yung personal na relationship sa isang makapangyarihang Diyos. At dahil doon, mga kapatid, may mapapala kayo. Bigyan ko na lamang po kayo ng ilang mga bahagi ng mga pagpapala nito na hindi po matatamo mula sa relasyon ng kay Kristo. Una, siyempre, ang pagkakaroon ng kaligtasan. Ngayon natamo dahil sa biyaya rin ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil doon, hindi kayo mawawala. Nariyan din ang presensya ng Diyos sa inyong buhay. Kaya hindi kayo mag-iisa. Nariyan din ang kapangyarihan ng Diyos na patuloy na kumikilos sa buhay ninyo. Kaya kung tutustusin, wala po sitwasyon sa inyong buhay na hindi po kayo magkakaroon ng pag-asa. Ngayon din, sumasa atin din ang mga pangako ng Diyos na aktibo mong kumikilos din sa ating buhay. Kaya patuloy po natin mapanghahawakan mga bagay na ito. At sumasa atin din po ang salita ng Diyos na patuloy na gagabay sa atin. Kaya hindi po tayo mawawala sa buhay. Alam niyo kung tutustusin, kulang pa nga po ngayon. Marami pa pong mga bagay tayo natatamo mula sa ating personal na relasyon sa ating Panginoon. But when you think about it, if you are saved and your neighbors who are non-believers are not, whose children have the better hope for heaven? Definitely ours. What kind of a value do you place on that? Would you rather have money or the master? Well, if you have the master, surely He will take care of all our real needs in life. Makikita rin po natin na-enjoy po ni Aisha itong mga blessing nito sa kanyang buhay dahil po sa kanyang pagsunod sa Diyos, sa kanyang utos. We can see that in verses 2 hanggang verse 4. Kaya po paalala rin po sa atin ito, mga kapatid, na patuloy pa rin po tayo maging tapat na sundin ang kalooban ng Panginoon. Kasi kapag prioritize po natin ang Panginoon, if we will put God where He belongs, which is first in our hearts and in our lives, then He will see to the rest of our lives what He has promised
in Matthew chapter 6, verse 33. That if we seek the kingdom of God and His righteousness, all of these things that we worry about in life, things that we need to survive, will be added unto us. Kung tutustusin niya po talaga, hindi po madali ang buhay, mga kapatid. Turo nga po sa atin ang Biblia, na sadya nga po talagang mahirap at puno ng pasakit ang buhay. Pero ang paalala po lagi ng salita ng Diyos sa atin, habang tayo po ay patuloy na naglalakad at ginagampanan ang kalooban ng Diyos, makikita po ninyo na ang ating Panginoon ay laging nariyan para tayo ay hinapin, alagaan, at ingatan. Pinapaalala po niya sa atin na bagamat marami po tayong mga pagsubok sa buhay, kahit na hindi na po natin makakaya, siya pa rin ang may kontrol ng lahat. Dapat nga rin po natin maisip, maalala na kahit na nga po sa mga matitinding dilubyo ng ating buhay na ating pong hinaharap, maaari pa rin po natin makamtan ang pagpapala ng Panginoon. Pinaalala nga po sa atin ni Pablo in Romans chapter 8, verse 28, when he said, we know that all things work together for the good of those who love God, to those who are called according to His purpose. Lahat ng punong bagay na nangyayari sa buhay ng isang mananampalataya ay nangyayari. Masama man ito sa paningin natin o mabuti, ito ay kumikilos para magampanan ang banal na kalooban ng Diyos sa ating buhay. Paalala rin po sa atin ni Pablo in 2 Corinthians chapter 4, verse 17, na ating mga tinatahak na mga kabigatan sa buhay ay magaan lamang kung ipagkukumpara ito sa kung paano ito kumikilos para makadagdag sa kadakilaan na ating matatamo kapag kaharap na natin ang ating Panginoon. It will work for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Second, let us look also at the life of Isaac and how he has faced the great problems in his life, as seen in Genesis chapter 26, verse 16 to 21. Here we can see that even Isaac's life wasn't filled with all blessings and glory. Kaya ito po ay patunay na hindi lahat po ng mga bagay na natatamo ng isang mananampalataya sa buhay ay puro blessing. Marami rin po mga pagsubok siyang dinanas. He fought real battles. At ang paalala po sa atin na dahil nga po si Isaac ay humarap sa mga ganitong pagtutuos, tayo rin po ay haharap bilang mga mananampalataya sa mga pagtutuos at pag-uusig sa buhay. Now let's look at a couple of the battles that Isaac was required to face and to fight. First, we can see that he faced problems with the world, as seen in Genesis chapter 26, verse 14 in the last part, up until verse 16. Dito makikita natin sa passage nito yung obvious na inggit ng mga Philistines kay Isaac. Bakit raw po sila nainggit kay Isaac? Kasi makikita po natin na talagang lubos na pinagpala si Isaac. Biruin yun, yumayaman siya at ang kanyang angkan habang silang lahat ay nagdarako, nag-iilaw. At dahil doon, sila ay nagselos. Gusto nila
pag sila ay naghihirap, kailangan maghirap din si Isaac. Kaya ang ginawa nila, dito po sa tagpong ito, makikita natin na kinabunan nila yung daan o daluyan ng tubig papunta doon sa balon na kanilang iniukay. Alam niyo, yung balon na yan, minanapan niya eh. Ni Isaac sa kanya, ama na si Abraham. Si Abraham ang nagpatayo ng balon na yun. Pero dahil nga sila ay nainggit, tinabunan nila ito. Ngayon ay makikita rin natin na hindi lang mga ordinaryong kapitbahay ngayon nainggit at nagalit sa kanya. Makikita rin natin dito, maging yung hari na si Abimelech, sumagot na yung kanyang contempt kay Isaac, kaya pinatansin niya si Isaac sa kanilang lugar. Alam niyo po, itong yugto sa buhay ni Isaac, paalala rin po sa atin na bilang mga pilgrims ng ating Panginoon, huwag raw rin po tayo mag-expect na tatanggapin po tayo ng bundok ito. Na tayo ay mauunawaan ng daigdig na ito. The fact of the matter is this: the Lord tells us clearly that those who live for Him will be what? Persecuted as they pass through this world. Paalala nga po ni Pablo kay Timoteo sa kanyang ikalawang sulat. In 2 Timothy chapter 3 verse 12, he says, yes, and all who desire to live godly in Christ will suffer persecution. Given na daw po yan, mga kapatid, na maraming pag-uusig tayo haharapin sa mundong ito dahil mahal natin si Kristo. At hindi tayo nakikiisa sa kanilang makasalanang gawain. Mabalik po tayo sa storya ni Isaac. Of course, some of the same tactics the Philistine used against Isaac are still being employed against the people of God today. They become jealous when they can't explain or understand our peace and joy under trials. They do their best to rob us of the blessing that we have as children of God when they see us walking by faith through this world. Patuloy nilang pinagtatawanan yung pananampalataya natin gaya na lang ng ginawa ng mga Philistines kay Isaac. They will also seek to stop the wells from which we are drawing our faith through discouragement, intimidation, and personal attacks. Given na po yan, mga kapatid. Yet the word of the Lord said that it will be this way. And He tells us to rejoice when this kind of situation arises in our lives. Ano pong paalala sa atin ng ating Panginoon mismo, Matthew chapter 5 verse 10? That we should be considered as blessed when we are persecuted for righteousness' sake. Ito po ay tanda na tayo po ay kabilang sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya po, mga kapatid, kapag nakararanas po kayo ng pag-uusig dahil sa inyong pananampalataya, ay mas lalo po kayong maging masigasig sa paglilingkod. Mas lalo po kayong matuwa pagkat dito po ay tatak ng mga taong tunay na kabilang sa kaharian ng Diyos. Pero siguraduhin nyo lang na kaya kayo inuusig dahil sa inyong pananampalataya. Baka kapag narinig ko dyan, nagsumbong sa akin, Pastor, bakit yung isang member
Pinagkakainisan po namin magkakapit-bahay dyan eh. Bakit? Dahil ba sa kanyang pagiging born again? Ay, hindi po. Akala na po namin, born again yan eh. Kasi kapag nalasing yan, naghahanap lagi ng away sa kalsada. Naku, yung member ninyo, matinding makichismis. Nagdadagdag ng kwento sa mga kapitbahay, kaya tuloy, nag-aaway yung mga pag-asawa dun sa aming lugar. Sana po huwag ganun. Siguraduhin nyo lang na kayo'y kinaiinisan dahil sa inyong pananampalataya at pag-ibig sa ating Panginoon. Pangalawa, let's also look at the problems that Isaac faced with his wells, as seen in Genesis chapter 26, verse 17 to 22. Now here, you can see the Philistines already plugged or stopped the wells from flowing. And here we can see that they even fought with Isaac over the new wells that he was digging in the wilderness. Hindi na po sila nakontento, no? Yung mismo pag-aari ni Abraham na pamana niya kay Isaac, tinamunan na nila para hindi magamit. Pati ba naman yung bagong balon na kanilang ginagawa, pinakita naman pa nila, pinahito pa, hukayin. Pero bakit na lang kung siguro ganun ka-obsess itong mga taong ito sa mga balon? Why are they fascinated with wells? Well, for several reasons, makikita po kasi natin that the primary one being the fact that men and animals must have water to survive. That's why in that country, being a semi-desert, water was really a valuable commodity. Kung tutustusin ang presyo po ng tubig sa mga desyertong lugar, kagaya po nitong lugar nito, ay mas mahalaga pa kaysa sa langis. Yung mga lugar nga po na ilang o disyerto, ang tawag nga raw po nila doon, noong mga panahon na yun, ay God's land. Ibig sabihin kasi walang nagmamayari at ayaw po nilang hariin na kanila dahil nga po walang makuha kahit na anong tubig sa mga lugar na yun. Kaya nga po kapag halimbawa meron pong isang tao na nabuhay doon sa mga ilang na lugar na yun, na nakabuo po ng balon at nakakuha ng tubig mula dito, kahit na po ito hindi niya pag-aari, automatic ito ay nagiging pag-aari na. A well during that time was a statement of ownership of that land. Kapag nagkaroon ka po ng balon sa lugar na yun, automatic pag-aari mo na yun. Kaya nga po yung ginawa dito ng mga Philistines sa pag-aari po ni Isaac was an act of war. Ganun na lang po yung galit ng mga Philistine kay Isaac that they declared war on him by trying to seize his land and drive him away from that which was his. Pansinin po ninyo yung mga laban na kanya po hinarap dito. In verse 18, makikita po natin dito that he had to clean out his own wells. Many years before, his father Abraham had passed through the land and he had dug some wells in the water. He had dug those wells to meet the needs in his day and to pass them down to his son Isaac. So malinaw po, naiisip ni Abraham yung magiging kalagayan ng kanyang anak at ang kanyang magiging pamilya. Kaya nga po naglagak siya ng balon para sa kanila. Para patunay po na ito pong property, ito pong lupain na yun, ay para kay Isaac.
Pero yung mga kapitbahay po ni Isaac, ang mga Philistines, ay bigla pong nagplano na sirain po yung balon na yun sa pamagitan po ng paglalagay ng mga bato para hindi na po lumabas ng tubig doon. Kung tutustusin po, yung ganun pong action was really hostile. Kaya nga po sa pagkakataon na yun, nakakalungkot man pong isipin, hindi man lang po siya binigyan ng pagkakataon na ma-reclaim at ma-open yung well na yun. Kaya kinailangan po niyang umalis para muling maghanap ng lugar at ng tubig para sa kanyang buong angkan. Second, in Genesis chapter 26, verse 19 to 22, we can also see that he had contended for the new wells. Hindi na po nakontento yung kanyang mga kapitbahay na tinabunan yung balon na originally galing sa kanyang ama na si Abraham. Makikita po natin na 2 beses pa pong naghukay para po makakuha ng tubig si Isaac, agad po silang pinaalis kaagad. Every time that he opened a well, andun po yung kanyang mga kaaway and they tried to take it away from him. The water from the old wells were cool and refreshing, but more water was needed now. Pansinin nyo rin po yung mga bagong balon na kanya pong hinukay. Kung makapansin po ninyo, bakit po dito sa talatang ito, meron pong 3 balon siya hinukay at kanya pinakalanan. Yung una ay ang balon na kanyang tinawag na Esek. As seen in verse 20, which means disagreement. Dito sa pagkakataon nito, it was properly named. Kasi nga, pinag-awayan pa nila itong balon na ito. Yung pangalawang balon, pinangalanan niya Sitna. Yung pong salitang Sitna ay nangangahulugang hatred. Dito rin po natin makukuha yung idea of laying in wait to ensnare someone, to entrap someone. Kaya nga po based doon sa salitang yun, doon natin nakuha yung same root word na salitang Satan. At yung pangatlo, pinangalanan po niya Rehoboth. Yung pong salitang Rehoboth ay nangahulugan po na katagang ay a wide open place. So dito sa pagkakataon na yun, 3 times a charm. Makikita po natin na sa pagkakataon na yun, hindi na siya pinakialaman ng mga Philistines. Siguro nagsawa na rin po sila na kalabanin si Isaac sa mga pagkakataon na ito. Kaya ito po'y paalala rin po sa atin mga kapatid. The same is true for us today in this world. Pansinin po ninyo kung paano kumilos mga tao ngayon sa panahon natin ngayon. Usually, they will try to take everything that belongs to the people of faith. Mapapansin natin sa pagkakataon na ito, diba? Ang mundong ito, ilang beses na bang hinadya ang Christmas season. Instead of a time to celebrate the birth of our Savior Jesus Christ, the world is celebrating Christmas by putting up Christmas trees, by remembering Santa Claus and other unrelated ideas about Christmas.
Ngayon nakakalungkot that even Resurrection Sunday, we call it Easter. Usually, ang ginagawa nila, instead of celebrating the resurrection of Christ, ginagawa nila egg hunting. Marami na po silang hina-hijack sa atin eh. They even steal our language by talking to God, being born again, or all sorts of spiritual things. Parang kailan lang meron isang influencer na naging viral ngayon. Noong kilala niya si Bugoy. Diba? Pati ba naman yung Trinity, piling na binabago, sabi raw niya. Diba doon sa grupo nila, sa ngalan daw ng Ama, ng Anak. Tapos binago niya, tinanggal niya yung banal ng Espiritu. Sabi nga ng iba Bugoy. Unforgivable sin daw na. Ay, hindi ka natawarin ko ni Lord. Ganyan sila ngayon, katindi mga kapatid. Pero paalala po sa atin ng Panginoon, we must contend for our faith. We need to struggle, we need to fight, we need to defend it. Sabi nga po sa Jude verse 3, Beloved, while I was very diligent to write to you concerning about our common salvation, he said, I found it necessary to write to you, exhorting you to contend, to struggle in defending our faith, which was once all delivered to the saints. Ito nakakalungkot kong isipin. Tayo kapag may mga issues po na ganyan, tahimik lang tayo, tamimik tayo, hindi tayo makapagsalita. We need to contend our faith. Kasi kapag hindi po natin ito ginawa, mga kapatid, wala po tayong pananampalataya na pwede natin maipasa sa susunod na henerasyon. Pansinin po ninyo yung sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo in 2 Timothy chapter 2 verse 2. He says, and the things that you have heard from me among many witnesses, commit this to faithful men who will be able to teach others also. E paano na lang kung sinisiraan na lang yung pananampalataya natin, mga kapatid? Sa pagkakataon yan, mga kapatid, basang-basang na yung ating faith. Ang tingin na ng mga tao, hindi na reliable ang Christianity pa ganyan. Nakalapot kong isipin, buti pa yung ibang mga nananampalataya, ang ibang mga relihiyon. Kasi kasig sila sa pagdepensa ng kanilang paniniwala. Pero tayo, kung saan nasa atin ang katotohanan, tila na hindi tayo apektado sa mga pag-uusig ng henerasyon niyo. Kailangan po natin manindigan, mga kapatid. Gaya po ni Isaac, nanindigan pa rin po siya magtayo ng balon. Hindi po siya natina. Kaya nga po patuloy po siyang pinangatawanan po niya yung pagiging pilgrim niya. His pilgrimage went from one place to another. And his goal was to find water. Kaya kinakailangan po natin maging masigas, mga kapatid. Just like what Isaac has done. Third, let's look also at the life of Isaac and the great privileges that he had received because of his faithfulness. The Lord, as seen in Genesis chapter 26, verse 23 to 25.
Now here we can see that Isaac enjoyed the Lord's provision in his life, and he also experienced some problems as well. But as we see the last few verses of our text, we can see the pilgrim life is also marked by its privileges. First, we can see in Genesis chapter 26, verse 24, the privilege that Isaac enjoyed, in which he enjoyed God's words. Dito sa pagkakataon nito, nung nagpakita ulit ang ating Panginoon kay Isaac, muli po niyang nirenew yung kanyang pangako sa kanya. Alam niyo po sa pagkakataon nito, nakikita po niya na kapag meron ng relasyon sa Panginoon, there is no greater privilege than that we experience the Lord's presence and hearing His voice in our lives. We have been given His Word, the Bible, to speak in our hearts. Kaya nga po sabi ng Psalmista in Psalm chapter 119, verse 105, kinikilala po niya ang salita po ng Panginoon bilang isang ilawan sa kanyang paanan para sa kanyang gabayan siya sa kanyang tinatahak na daan. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. At kagaya rin po ni Isaac, ipinagkaloob rin sa atin ang Espiritu ng Panginoon. At gaya ng pangungusap ng Panginoon kay Isaac noong panahon ngayon, nangungusap pa rin po ang ating Panginoon mula sa kanyang banal na Espiritu. Pinatunayan nga po ito ng ating Panginoon Jesus in John chapter 16, verse 13. That when the Spirit of truth has come, He will guide us into all truth. He will be the one who will guide us. For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will tell you the things to come. He speaks. He tells. Kaya nga po importante, dapat bilang mga mananampalataya, kilala natin ang boses ng ating Panginoon. Kasi maraming boses tayo narinig sa ating buhay. Ang tanong, gaano kakilala ang boses ng ating Diyos? Kagaya ba natin si Elijah? In 1 Kings chapter 19, verse 12, it says there, and after the earthquake of fire, but the Lord was not in the fire, and after the fire, a still small voice. Gawin niyo sa pagkakataon niyo, mumunti lang ang tingin ng Panginoon, pero ito ay nakilala ni Propeta Elijah. Gayon paalala sa atin ng ating Panginoon Jesus, na kung tunay nga tayong kabilang sa kawan ng mabuting pastor, alam natin ang kanyang boses at tayo susunod sa kanya. To him the doorkeeper opens and the sheep hear his voice, and he calls his own sheep by name and leads them out. When he brings out his sheep, he goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice. Dapat alam natin ang boses ng ating Panginoon. Paano natin malalaman kung lahat ng mga boses na ating naririnig ay mula sa Panginoon? Malalaman lang po natin yan kung tayo muli babalik sa Kanya salita. Pagkat ang Diyos ay hindi kaya i-contradict ang Kanyang salita. Kaya kahit na naman pong boses yan,
maliit man o malaki, sa ating pagdinig. Para mapatunayan po natin sa Kanya, balikan po natin ang Kanyang salita. Next, there is also a privilege of enjoying God's worship, as seen in Genesis chapter 26, verse 25. Dito makikita po natin na nagtayo na ng altar para sumamba si Isaac sa ating Panginoon. Alam niyo po, ito po isang privilege talaga na dapat bawat mananampalataya na nakakakilala sa ating Panginoon dapat na-enjoy. Kasi alam niyo po, isang napakagandang honor para sa atin ang makapasok sa presensya ng ating Panginoon. Na mabigyan ng pagkakataon para sambahin siya at mahalin siya. Sabi nga po ng ating Panginoon in John chapter 4, verse 23-24, the hour is coming, and now is when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such to worship Him. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. Kaya nga po tayo ay isang blessed generation of believers because we are able to worship God in spirit and truth. Ang worship natin hindi lang po nakakontain sa temple, kagaya po ng mga tao sa sinaunang tipan. Kaya na po natin sumamba sa Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Kung dati nga po, yung mga sinaunang mga tao sa lumang tipan, makikita po natin, wala po silang kakayanan lumapit doon sa lugar at tulungan ng Panginoon sa templo. Pero tingnan po ninyo, sa ating henerasyon in Hebrews chapter 4, verse 16, we can now come boldly to the throne of grace, that we might obtain mercy and find grace to help in time of need. God's grace is indisposed for us. Automatic po natin makukuha dahil po sa ating relationship kay Kristo Jesus. That is the privilege that Isaac enjoyed. And this is the privilege that we are enjoying right now. Third, we also should see the privilege that Isaac enjoyed here in God's Word, as seen in Genesis chapter 26, verse 25. Matapos po niyang itayo yung altar, ano pong ginawa niya, mga kapatid? Itinayo niya po yung kanyang tent. Kung saan po hiniling ng Diyos sa kanya na itayo ito. Dito sa pagkakataon na ito, he was enjoying the blessings of God even while journeying through the hostile land. Totoo mga kapatid, bilang mga mananampalataya, bilang sa iglesia, marami po tayo mga hurdles na tinatamasa ngayon sa mga panahon nito. Lumahali po sa atin, masabi natin, Lord, sana tumating ka na. Sana unin mo na kami. Pero alam niyo mga kapatid, binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon ng Panginoon na manatili dito sa lugar na ito kasi meron pa po siyang bagay na ipaparanan sa atin. Totoo, marami tayong mga pagsubok at mga pasakit bilang mga mananampalataya na dinaranas ngayon. Pero asahan daw po natin na sa buhay natin ito, kung patuloy po tayong magtatapat sa Kanya at patuloy po natin tatahakin ang daan na pilit ang pinatatahak sa ating kaloob, sa Kanyang kalooban, paalala po niya sa atin, hindi nalalayo rin ang Kanyang pagpapala sa atin. Na kahit na po tayong patuloy na naglalakbay,
dito po sa daigdig na ito na hindi po natin tahanan, patuloy pa rin po tayo pagpapalagay kung tayo po ay tumatahak sa kanyang kalooban. So as we conclude our message for today, my brothers and sisters, God is calling us also. Just like Isaac, we should also enjoy the privilege of the water that comes only from God. Here in this passage, we can see that Isaac and his servants dug a final well and enjoyed the water that flowed from it. After all that work and stopping Abraham's well, and after all that fighting over the new wells, Isaac is given a well of water that is all his. Isa pong balon na masasabi niya, angin kanya lamang. Here we can see that God has a way of giving us exactly what we need, just when we need it. And as we pass in this world, as pilgrims, may mga binibigay ng balon ng ating Panginoon. The Lord said that He will save you, and He has placed a well within you. In John chapter 4, verse 14, He says, "But whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst, but the water that I shall give him will become in him a fountain of water, springing up into everlasting life." It is not a physical well, but rather a spiritual well that never runs dry. That's why I encourage you today, my brothers and sisters, to take this time, as you pass as pilgrims in this world, to avail yourself of the spiritual refreshment that the Lord has provided within you. This is the true well of our Lord. It is the well of the Word of God. It is the well of prayer that we can come to in His presence to raise our petition and our needs, wants, in His throne of grace. These two things are the ones who refreshes our soul quicker than anything else in this world. The question is, are you still drinking from this well? Pilgrims, God is calling us to keep on marching. Just like what Abraham did, just like what Isaac did, just like what Jacob did. They continue to head toward that city that was promised by the God of both the Old and the New Testament. Keep trusting Him through all your problems. Keep thanking Him for all the privileges that you enjoy as His children. Marami pong pagkakataon, ating pong paglalakbay dito sa mundo ito ay magiging mahirap. Pero tandaan po natin, that there will never be a day when it isn't worthwhile. Sabi nga po ni J.H. Vincent, we are pilgrims, not settlers. This earth is our inn, not our home. So let us not settle down here on this world. Marami po kasi sa atin, tila ba importante na sa mundo ito? Tila ba nalaman na ng sistema
tinanong ko sila, kung sa pagkakataon ba na ito, tinawag ka ng Panginoon, handa na ba? Sabi nila, oo man, handa na ako, pero ayusin ko lang muna yung pagkakataon ko. Siguro wag muna kasi marami pa akong inaasikaso. Mga kapatid, tandaan po natin, bagaman tayo dito naglalakbay lamang, hindi po natin ito takanin. Sabi nga po, dun sa kanta ni W. Williams, sa kanya pong hymno, "Guide me, O thou great Jehovah." Sabi po niya nun, "Guide me, O thou great Jehovah, pilgrims through this barren land. I am weak, but thou art mighty. Hold me with thy powerful hands." Mga kapatid, hindi po tayo nag-iisa sa ating paglalakbay. Kasama po natin at katuwang ang Panginoon na siyang kasama natin tatatak hanggang maritin po natin ang lumang pangako na bunga po ng ating pananampalataya sa Kanya. Tayo po manalangin. Manalangin ang maraming po salamat muli sa pagpapaalala niyo po sa amin na kami po'y inyong tinawag bilang mga mamamayan ng langit. At dahil po kami mga mamamayan ng inyong kaharian, may tutuloy lamang po namin itong daigdig na ito bilang isang panandaliang tahanan. Maraming salamat po sa pagpapaalala niyo po sa amin na hindi po kami mananatili po dito. Pero dalangin po namin sa pagkakataon ito na habang narito po kami at tinatahak pa po namin ang landas na inyo pong nilatag sa aming mga buhay para aming pong lakbayin. Dalangin po sana namin, Panginoon, nakakitaan po kami ng iba yung pananampalataya. Na siyang magtutulak po sa aming Panginoon para mabuhay na nakaayon po sa inyong katuwiran. Para sa gayon, Panginoon, mabuhay rin po kami na pinangungunahan ng inyong katanungan. Espiritu ni Cristo Jesus, parahalasin po natin sa amin ang iyong presensya. Mangusap po nawa kami at mangusap po nawa kayo sa amin para maintindihan po namin kung saan landas po dapat kami manatili. Kung ano pong daan ang aming tatahakin sa buhay nito. At naway, Panginoon, kung sa kalagitnaan ng mga kabigatan at sigalo ng aming buhay, ang siyang nagbibigay sa amin ng discouragement para hindi na po magpatuloy ang landas na dapat namin tahakin bilang pananampalataya. Dalangin po namin, O Diyos, na patuloy niyo po paghindasin ang aming po pananampalataya lalo sa inyo. Kahit na po kami usigin, kahit po kami katatwa, kahit na po tratuhin kami hindi ka nais-nais ng daigdig na ito dahil kami sa inyo. Dalangin po namin, O Diyos, na naway manatili po kami tapat at masigasig, Panginoon, na pinagtatanggol ang aming pananampalataya
Heavenly Father, we ask of you that as we journey in this life, may the hope that we have in Christ Jesus continue to shed light in our path. That the promises of Christ Jesus will continue to strengthen us. That the power of the Holy Spirit will continue to encourage us to move forward, to reach our promised land. In this we pray, in Christ's name. Amen and amen. Let us all rise for the first verse. Sovereign of the ocean.
Brothers and sisters, as a fitting response to the message we have heard, and for the never-ending and failing faithfulness of God in our lives, let us now bring our tithes and offerings to the Lord's storehouse. We encourage to bring our gifts willingly and cheerfully. May I read an offertory exhortation from Proverbs 11, verses 24 to 25. One man freely gives, yet gains even more. Another withhold unduly, but comes in poverty. A generous man will prosper. He who refreshes others will himself be refreshed. To our leaders, to our person. Brothers and sisters, let us all rise. Let's all together dedicate these gifts to God in prayer. Let us pray. Our faithful and ever present Father, we thank you, Lord, for all the perfect gift, all blessing comes from you. And as part of our spiritual worship, we offer you these gifts, these portions of your bounty, so that it may be used for the work you have here on earth. Further, your good news. May these gifts be used that many people may know who you are, Lord, and may turn back to you. We also pray, Lord, that you continue to bless each and every one of us, Lord. Many more opportunities may come that we give some portions, Lord, to your bounty, Lord, so that we can use that for you, Lord. We gratefully offer you these gifts, acknowledging that you have not withheld everything, Lord, you from us. You are ever faithful, Lord, in every aspect of our life. We trust you all this and ask all this in the mighty name of your Son, Jesus Christ. Amen. Amen. Let us sing our doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him among the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost.
be seated. So let's now greet for doing some announcements. Let us welcome. Meron po tayo mga bisita. So yan, welcome po sa ating mga online worshipers. And we hope na kasama kami namin kayo sa ating mga next worship services. If you can come face to face with us, we appreciate that. We encourage you to come to our worship hall. No? And let us greet our birthday celebrators from July 14 to 20. First of all, yung po asawa ng aking tatay at nanay ng aking kapatid. Sa birthday po, dito sa July 15 din kay Michael Dalupan. July 16 kay Liam Manaluz. July 19 kay Joe Padilla. July 20 kay Juan Delio. So we will have no wedding anniversary celebrators for this week, so there's now on our church announcements. Kay Arnova meeting po for preparation for camp meeting po mamaya after the service. So tinatawagan ang ating officers at kung sino po mga involved. At ang lahat po ng Arnova ay kakaroon po ng meeting mamaya. Tapos deadline po ng full payment, so today na po yun. So sa mga kabataan po, ulitin na po ang ating mga parents. Ayan. So paalala po sa lahat, today na po yung ating deadline. Please coordinate with the AR ng youth leaders. So ayan po. Ito po yung title ng youth camp. So Thursday na. So Thursday, Friday, Saturday. So ayan, Saturday po ang balik ng ating mga youth. So wala na pong announcements. I will be calling our pastor for the hosting prayer. Panginoon, maraming po salamat muli sa paalala po ninyo sa amin na mula sa inyong salita. Kami po ay mga maglalakbay lamang. Dito po sa daigdig na ito, hindi po namin dapat aliin, katahanan. Panginoon po ito, tapos, kung meron po man kami nakasama, ngayon muli po natin pagdiniin